You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains. Hello kila PJ Layug at Christian Ladesma. Salamat sa iyong suporta mga kaprakti. Pieces and go rearrange. I'll be the Sa bodybuilding, kapag sinabing cutting, ito ay tumutukoy sa pagtutunaw ng taba sa katawan na napapanatili nito ang laki ng kanyang muscle. Ibig sabihin, papayat ka dito pero hindi kasamang malulusaw ang iyong pinaghirapang muscle. Pero may mga ilan na mali ang pangunawa nila sa cutting. Halimbawa, may isang baguhan at siya ay mataba o mataas ang body fat percentage. Kailangan daw ay cutting ang gawin niya. Mali mga kaprakti. Kapag ginawa niya yan, papayat lamang siya dahil wala pa naman siyang muscle o wala pa siyang na-build na muscle. Pwera na lang kung pagpapapayat talaga ang gusto niya. mayhem. We could change the world, change times real. Kapag ikaw ay galing sa bulking phase, ito naman yung stage na may na-build ka ng muscle at tumaas din ang iyong body fat percentage o tumaba ka ng bahagya dahil panay ang lamon mo o naka-calorie surplus ka. Sa pagkakataong ito, pwede ka nang mag-cutting at dahil dyan, mula sa calorie surplus, gagawin mo na itong calorie deficit kung saan magbabawas ka ng calories na ipapasok mo sa iyong katawan. Sa madaling sabi, pipiliin mo yung mga pagkain na kakainin mo na mabababa ang calories. Yung iba kasi, ang pakahulugan nila sa calorie deficit ay magbabawas ka ng kakainin. Dapat hindi ka lang nakatuon ng pansin sa dami ng pagkain. Sa halip, sa calories na taglay ng isang pagkain. Halimbawa, kung dati ang almusal mo ay 3 itlog, isang cup na kanin, at isang tasang hot choco, sa cutting, gagawin mo itong 8 egg whites. Ibig sabihin, walang egg yolk ito. Katumbas yan ng 4 na buong itlog. Pero, mas mababa ang calories niyan kesa sa 3 itlog na may dilaw nito. Imbis na kanin, kamote ang ipalit. At sa halip na hot choco, ay tubig na lang ang iinumin. Kung inyong mapapansin, kung ikukumpara natin yung dami ng kinakain mo nung nasa bulking phase ka at dami ng pagkain sa cutting phase, pareho lang. Mas marami pa nga yung nakain mo sa cutting eh. Pero, kung bibilangin mo ang mga calories ng mga ito, napakalayo ng diferensya. Dahil, mas mababa ang mga calories na kinain mo sa iyong cutting phase. Kaya muli, huwag kayong tumingin sa dami ng pagkain. Sa halip, ay sa dami ng calories na taglay ng bawat pagkain kayo magkwenta. Ngayon, kung sa simula pa lang ay bulking ang ginagawa mo at paglipas ng 6 na buwan o higit pa ay lumaki ka, subalit ang paglaki mo ay puro taba ang iyong nakuha, maaaring may mali sa iyong diet o di kaya ay sa workout routine mo. At dahil puro taba ang nakuha mo, para sa akin, hindi mo dapat gawin ang cutting. Bakit? Sapagkat kapag nalusaw yung taba mo, payat ka lang tingnan dahil wala ka pang na-gain na muscle. Ito ang kadalasan na nangyayari sa mga nagda-dirty bulking dahil karamihan ng mga calories na nakukuha nila ay mula sa mga asukal at hindi sa protein. At kahit sabihin nating bulking ka, maaaninag pa rin o kokorte pa rin ang iyong katawan kapag may lumaki sa iyong mga muscle, kahit pa mataas ang body fat percentage mo. the
other way, what I'm doing ain't easy. Sa bulking, magastos dahil kailangan mong kumain ng marami. Sa cutting, ganun din. Gagastos ka rin dito dahil pipiliin mo ang bawat pagkain na kakainin mo. Ang karamihan sa mga pagkain na ito ay dapat magmumula sa protein, gaya ng itlog. Kadalasan egg white lang, manok, isda, baka, at iba pa. At dahil nasa cutting ka, calorie deficit ang susundin mo. Tandaan nyo, kapag nag-calorie deficit kayo at mababa ang protein intake nyo, malaki ang posibilidad na kasamang malulusaw din ang inyong pinaghirapang muscle. Kaya kung sa bulking phase ay kailangan nyo ng mataas na protein intake, sa cutting, mas mataas pa dapat ang pagkonsumo nyo ng protina dito. Halimbawa, sa bulking, 1.6 grams na protina sa bawat kilogram ng inyong timbang ang kailangan nyo. Sa cutting, gawin nyo itong 2 grams na protein sa bawat kilo ng inyong timbang. Halimbawa, kung ang timbang mo ay 50 kilos, i-multiply ito sa 2 grams na protina. Lumalabas, kailangan mo ng 100 grams na protein sa isang araw. E paano mo malalaman yung dami ng protina ng isang pagkain? I-search nyo lang sa Google ang mga ito. At pagkatapos, ay isama nyo na sa inyong record upang hindi nyo makalimutan. That's what's happening next, yeah. You got the venom, a tangible weapon, no coming in. Ang totoo niyan, wala naman kayong dapat baguhin sa inyong workout program. Kaya, kung ano ang program nyo sa bulking, ganun din sa cutting. Dahil, nagkakatulo lang yan sa inyong diet. Kung naka-bulking ka, lalaki ka dahil sa calorie surplus, kahit wala kang babaguhin sa iyong workout routine. Ganon din sa cutting. Malulusaw ang iyong taba at mananatili ang iyong muscle dahil ikaw ay naka-calorie deficit at mataas ang iyong protein intake. At walang kinalaman dito ang iyong workout program. Ang sinasabi kasi ng iba, kapag cutting ka, dapat daw ay high reps o volume o maraming reps ang dapat gawin para mas maraming calories ang matunaw. Alam nyo, halos pareho lang ng calories na masusunog nyo sa pagbubuhat ng lightweight, kung saan high reps ang gagawin nyo dito. At sa pagbubuhat ng heavy, kung saan low reps ang inyong magagawa. Para sa akin, gawin mo kung ano yung nakasanayan mo na workout program, kung saan lumaki ang iyong muscle kapag nagsimula ka ng mag-cutting. Dahil may mga pagkakataon na kahit nasa cutting ka, ay maaari pa ring magtuloy-tuloy sa paglaki ang iyong muscle. Ang cardio exercises ay makakatulong din sa iyong cutting pace. Dahil habang kumikilos ka, ay nakakapagsunog ka ng calories. At dahil dyan, mas lalong magiging epektibo ang iyong ginagawang calorie deficit. Kung wala kang oras sa cardio exercise, pwede mo na lang dagdagan ang iyong regular na aktibidad. Halimbawa, kung dati ay nagwawalis ka sa inyong bahay, ngayon, pagkatapos mo magwalis, ay mag-map ka na rin para madagdagan yung mga ginagawa mo. Tandaan, sa bawat pagkilos mo ay nakakapagsunog ka ng calories. Kung maluwag naman yung oras mo, sapat na yung 2 hanggang 3 beses na cardio exercise kada linggo. Maaaring mag-jogging, walking, o biking, o kahit anong klaseng cardio exercises kung saan kayo mas mag-e-enjoy na gawin ito. Tandaan nyo mga kaprakti, ang paglulusaw ng taba habang pinananatili ang muscle o cutting ay maselan. Dahil kapag nagkamali ka, pati yung muscle mo ay mababawasan o mawawala din.
huwag niyong bibiglain ang pagbabawas ng kakainin. Dapat dahan-dahan upang hindi mabigla ang inyong katawan at mauwi ito sa crash diet kung tawagin, na hindi maganda sa kalusugan. Kapag nasa cutting ka, maaaring manghina ka dahil limitado lang yung carbohydrates mo. Kaya laging isama sa inyong diet ang mga gulay at prutas upang magkaroon kayo ng sapat na vitamins, o di kaya ay mag-take kayo ng vitamins na nabibili sa botika. Mag-set kayo ng date kung ilang buwan nyo dapat gawin ang cutting. Ideal dito ang 3 buwan pataas. Who could save him instead of searching in. O paano mga kaprakti? Hanggang sa muli, God bless. And we could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first.